Hello Kathleen fans! Congratulations sa Ilaw Love again. Ito yung ating main items mga kasembreros. Tapos si Ma'am Ann Curtis at saka si Alden Richards maaring magkaroon ng pelikula. And then si Mayor Mark Alcala nainis na dahil sa mga nag-ano sa kanya kay Ma'am Catherine. So ito yung ating mga tatlo sa mga main items. Tapos yung wax figure ni Ma'am Catherine, meron ng sample mga kasembreros. So, siguro unahin ko na lang itong kay Mayor Mark Alcala. Infuriated, no? Ito yung sabi dito sa pinost ng Daily Tribune na newspaper mga kasembreros, no? Parang nainis na siya dahil dito sa mga issue na nilink nga siya kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So, he's extremely angry and impatient mga kasembreros. Very annoyed na si Mayor Mark Alcala. Yung mga tao dito, kasi sabi dito sa article na nilabas ng Daily Tribune mga kasembreros ay Lucena City Mayor Mark Alcala was reportedly infuriated over reports of his short vacation in Batangas with rumored girlfriend Catherine Bernardo. So ito yung dito yung caption ng newspaper na ito mga kasombrero. So parang ginawa ng issue kasi na nung nag-short vacation daw siya sa Batangas ay kasama daw niya si Ma'am Catherine. Isang malaking hallucination at malaking imagination itong kay Mayor Mark Alcala. So tapos ang sabi pa dito ay sabi dito ng article ay Lucena City Mayor was reported for although they were not photographed together in the retreat house. Alcala was reportedly pissed off, no? Sabi niya when reports of their vacation got splashed over social media. So ang ano kasi dito ay hindi rin kasi siya nagsasalita no? Pero iniisip ko parang nag-aantayin lang kung sino dapat ang una magsalita kasi parang wala naman talagang katuturan, no? Kung ikaw ay una magsasalita, parang sasabihin nila baka gumagawa ka lang ng pakulo, parang ganon. So sabi pa dito sa article, with this, Alcala reportedly called the Batangas resort owner and reprimanded him. Is this true? Prior to the Batangas rendezvous, Bernardo and Alcala together with some friends reportedly denied at Dan Lim's Kitchen in San Fernando, Pampanga. So ito pa yung mga kasi si Sir OG Diaz yung may mga source nito mga kasembreros yung nagpapakalat. Netizens feel that Bernardo and Alcala were asking for the moon when they feel they should be spared from enjoying their privacy as they are considered public properties or public personalities. There's one who intelligently suggested that they buy their own resort to make reports to their romantic dalliances reduced to minimal exposure. So, ito yung kompletong niya sa Daily Tribune mga kasembreros. So, kung ako, para gusto na naman malinawan, para matapos ng lahat na magsalita, no, maging maboka siya. Naniligawan ba niya o hindi? Ganun ba mga kasembreros? Kasi siguro, ang iniisip rin niya kapag sinabi niya na nanliligaw siya tapos binasted, siguro mapapahiya siya. Parang ganun ba mga kasembreros, no? O kung hindi naman nanliligaw, di period. So dapat kasi public figure siya. Ganito talaga ang mangyayari mga kasembreros kapag hindi nila tinuldukan, kung hindi sila nagsalita publicly mga kasembreros. So kung ganto-ganto lang na yung pinapagalitan ng yung mga taong ganto ganyan, so hindi yan maano. Pero pag public announcement talaga na hindi po ako nanliligaw, so edi mas mas malinaw mga kasembreros. Nagtatantanan na sila ng mga source mga mga kasembreros. So medyo nakakatawa na medyo nakaka-off nga ito mga kasembreros, no? Kasi nga may mga source mga kasembreros. And then ito, so congratulations sa Hello Love again ha. Next item natin. Kasi nga ay tinanghal sila na movie of the year kagabi sa Alta Media Icon Awards mga kasembreros 2025. Grabe, no? Hindi nagpakita ang dalawa, no? Para ko dito na talaga nag-uusap talaga ang dalawang ito mga kasus. Pero hayaan na natin. So congratulations to Lola again for winning Movie of the Year at Alta Media Icon Awards mga kasembreros na sabi dito. So congratulations. Alam ko ang GMA BSBN nag-ano rin pero yung ko dito is lang
yung sa mismong Alta Media Icon Awards mga kasembreros na poster ng aking ginagamit. So, pero yun na, talagang paggagawa ng movie na naman, si Ma'am Catherine at Sir Alden, talagang babaha na naman ng recognition at babasag na naman ng mga panibagong record. Grabe, no? Siguro pag gumawa sila ng movie, siguro magiging 2 billion na talaga. Sobrang laki ng tax mga kasembreros ay dito, malaki-laki na naman ang mayambag nila sa gobyerno natin mga kasembreros. Sana ay hindi kurakutin. And then ito, so bago yung wax figure, si Sir Alden, no, at saka si Chris Bernal, talagang close na close ang dalawang ito mga kasembreros, no? Si Sir Alden at saka yung baby ni Ma'am Chris Bernal at saka si Ma'am Chris ay nagkita, no? Parang doon ito sa sa old culture exhibit mga kasembreros, parang nagkita sila doon. Sa kasi close din ito si Ma'am Chris Bernal at saka si Sir Alden. Parang dati nagsama rin sila sa Celebrity Bluff, no? At saka basta close sila kasi taga GMA, talagang homegrown talent din ito si Ma'am Chris Bernal, no, na dati ay parang bumalik siya sa pag-artista yun sa GMA mga kasembreros. Kasi dati ay parang sa siya sa TV5 mga kasembreros. So yun, talagang nagulat niya ako dito, ba't una niyang kinis si Ma'am Chris Bernal sa dito sa chick, hindi yung baby mga kasembreros. Ang parang normal na lang sa kanya ganun mga kasembreros, no? Si Sir Alden kasi nga sa sobrang mga artista ganun, beso-beso, sa atin kamusta lang, no, mga normal na tao. Talaga nagkumpara, no? So kidding aside, next item natin mga kasembreros, ito kay Ma'am Ann Curtis. Nag-post ang PEP kagabi na Philippine Entertainment Portal. Ay sabi nito, Alden Richards posibleng makasama si Ann Curtis sa pelikula. Tapos picture ni na Ma'am Ann Curtis at saka ni Sir Alden nga mga kasembreros. So sabi pa dito sa kanilang caption, yung kumpletong caption mga kasembreros. So sabi ni Alden Richards reveals possible project with Ann Curtis. And then ang sabi ni Sir Alden, we have a project sa pipeline, but I think she has to finish hers first. And I also have other things committed already prior to that concept. So, pero ito, ang palagay ko, yung interview na ito, or yung sinabi ni Sir Alden, ay yung sa Viva Artist contract pa niya na mga kasembreros, no, signing of contract sa Viva Artist Agency. So, if I'm not mistaken, ay yun siya, no. Parang ito pa yung nasabi niya, medyo late lang siguro ito na i-post ng PEP kasi ganun minsan medyo late lang. Pero kahapon lang kasi nila ito pinost mga kasembreros pero yun nga, abang-abang tayo. Pero palagay ko hindi ito matutuloy, no? Kasi ang gusto natin ay Kathleen. Talagang Kathleen talaga mga kasembreros ang inaantay ng madlang people na mga Kathleenatics, mga kasembreros, kasi Kathleen lang sa kalam. And then ito, so next item natin, nag-post ng isang Kathleen admin o yung ni Ma'am Catherine mga kasembreros dun sa Hello Love Goodbye nila na suot ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So sabi dito ay ito na daw yung yung wax figure from Madame Tussauds mga kasembreros ni Ma'am Catherine, no, sa Hong Kong. Pero ako, hindi ako agree, parang 50-50 ako dito mga kasembreros kasi yung nasa nameplate ay parang hindi ko alam kung totoo ito. Pero alam ko ipapost naman siguro ni Ma'am Catherine yan at saka ni Mami Min, no, sa kanilang Instagram story. So, yung suot dito ni Ma'am Catherine ay di ba nasa Hong Kong sinute yung Hello Love Goodbye. So yung suot niya dati, yung suot niya dun sa mismong pelikula or sa mismong sa movie, ay yun yung ginamit na wax figure ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So in-expect ko nga dito yung wax figure na dito na gagamitin ay kunwari yung napakagandang posing or napakagandang angulo ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So yun, si Mami Min ay actually ngayon lang kakapost lang 29 minutes ago, pero is-separate ko to na si Mami Min ay nag-post na ng kanyang wax figure update niyo ito na pala. So pero mamaya ako na to mga kasembreros yung buong detalye at saka yung picture. So meron ako dito na record. So excite natin ito at saka i-cut from here. Tapos aabangan niyo ito sa next na vlog natin sa susunod na vlog today mga kasembreros. So bibitinin ko muna kayo, pasensya na po.
So yun po. Ayan, so ayan nakita nga. Oh, ayan. So ito na mga kasembreros, no. Mamaya abangan nyo ito mga kasasakay Madame Tussauds mga kasembreros. So ayun po. Alright, so yan na actually sa ating Catherine. Hindi, ito. So last item natin ito mga kasembreros, no. Itong Sister Alden ay naka-orange siya. Na tapos nakasakay sa motor mga kasembreros. Pero palagay ko throwback ito, no. Medyo throwback ito mga kasembreros. So yun po. Alright, sinasa sa ating Catherine items sana po ipangin po natin ang Word of God na napakaganda. And today is October 22, 2025. Wednesday na po mga kasembreros, no? Sana po ay ipakinggan po natin ang Word of God. Nababang kayo ha sa ating napaka-exciting na next items or next vlog mga kasembreros. Para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Sana po ay patapusin po natin. Ang title po ay Tayo ay para sa iba. Romans 14:7. For none of us lives to himself and no one dies to himself. Napakaganda po nito mga kasembreros. Alam niyo yung kantang walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. So, ito po siya mga kasembreros. Hango po actually ang kantang yan dito sa Romans chapter 14 verse 7 mga kasembreros. So, nagre-remind ito sa atin ng ating pagiging interconnectedness, no? Pag sinabing interconnectedness, tayo po ay may connection, may relation sa bawat isa. So sa ating biological family, po pwedeng at syempre, no, ating magulang, anak, kapatid, asawa, and so on. Tapos sa spiritual family naman, kasi meron tayong isang Diyos, isang Ama na nasa langit mga kasembreros, na we have one God sa langit. So ibig sabihin tayo po ay interconnectedness. Kasi at the end of the day, mamamatay tayong lahat. So, kung meron tayong meron tayong destination, either langit or impyerno mga kasembreros. So, pero ang Diyos natin ay, itinuturing niya sanang anak lahat-lahat. Pero hindi naman kasi lahat ay pinipili siya, no? Kung kaya may mga anak din ni Satanas, mga kasembreros, na gumagawa ng kasalanan dito sa mundo. So, kung ang Diyos ay may mga instrumento na mabubuting tao, ang Satanas din po ay merong instrumento ng masasamang tao dito sa mundo mga kasembreros. But no, parati nating isipin na tayo po ay may kapitbahay ka. So, no man is an island, no? Ganun mga kasembreros. Walang tao ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. That is why, yung second commandment nga ng Panginoon, I love your neighbor as you love yourself. So, that may represent our family, our friends, our neighborhood, no? Ganun mga kasembreros, no? So tao in general. So any human being ay interconnected tayo mga kasembreros. Pero kapag sila naman ay humihiwalay, kunyari talagang kampon sila ng diablo, ay mga masama sila mga kasembreros. So choice na nila yon, no? Hindi sila kabilang sa interconnectedness mga kasembreros ng Diyos natin. So we are not isolated beings who exist solely for ourselves. So hindi tayo hindi tayo isla, hindi tayo island na nag-iisa mga kasembreros. Hindi tayo isolated. Kumaga pa, hindi tayo sineparate at saka parang nag-iisa sa mundo mga kasembreros. Our actions and words have a ripple effect on those around us, shaping their experiences and perceptions. So yun, talagang may effect siya mga kasembreros. Kunyari sa pamilya, kapag nagkasakit ang isa, damay lahat. No? Kapag na-aksidente ang isa, for example, damay lahat. Kung may tagumpay na natamo ang isang pamilya, damay ang lahat mga kasembreros, no? So, ganun siya. May ripple effect. Parang siyang domino effect mga kasembreros. So, kung ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So, ang tagumpay ng kalingkingan ay tagumpay ng buong katawan. So, ganun siya mga kasembreros. Similarly, when someone passes away, kung may namatayan daw or namatay mga kasembreros, their impact and legacy continue to touch the lives of others. It emphasizes the idea that each individual is part of a larger community and our existence is intertwined with others in ways we may not always realize mga kasembreros. So, yun, larger community. Meron tayong komunidad na malaki mga kasembreros, let's say yung ating bansa, no? This is larger community mga kasembreros. Meron tayong barangay, meron tayong society, meron tayong munisipyo, no? So, ganun siya mga kasembreros. So, saan ka kabilang? O sa munisipyo na ganito, o saan ka na probinsya, o sa probinsya ng ganito, sa probinsya ng Davao del Norte, Sultan Kudarat, and so on. So, ganun siya mga kasembreros. So, we are intertwined
with others. So location yun, no? Geographical location mga kasembreros. So interconnected tayo. So iba pa yun, of course, yung malapit ka at sa bahay mo and so on. Think about all the ways you influence those around you, knowingly or unknowingly. Your words of kindness can brighten someone's day, while your actions can inspire others to do the same. So no, ito napakaganda nito kasi kunwari yung mga magandang salita mo, yung mga good words mo, for example, yung kind words mo, yung encouraging words, and so on. So nakaka-apekto yun. Kung baba parang nakakaaninag sila ng ilaw, ng saya, ng tuwa, ng gala kapag sila po ay nakakarinig ng mga good words. So as simple as that, no, meron tayong impact sa ating society kasi para tayo sa iba. So kung isipin sana natin noon, ang buhay ko ay hindi lang para sa akin. Hindi lang para sa aking pangarap, hindi lang para sa aking ambitions, hindi lang para sa aking goals. So merong mga tao na umaasa at saka connected tayo mga kasembreros. So our actions and words have sabi dito, on the flip side, negative behaviors can also have repercussions that extend beyond just yourself. So yun nga, no? Sa negative side naman ay merong mga epekto na masama mga kasembreros, yung ating mga kilos at galaw at decisions, no? Sa mga tao sa paligid natin. Ang verse na ito at challenge tayo na i-consider natin yung interconnectedness of our lives and the responsibility we have in how we live and interact with others. How can you ensure that your impact on the world is a positive one? How can you cultivate a sense of community and support those around you, recognizing that none of us truly lives or dies in isolation? So may mga legacy, kunwari ikaw namatay ka tapos may mga kamag-anak ka na natira. So yun ang magpapatuloy ng legacy mga kasembreros. Nakaka-amaze minsan, no? Isipin mo, yung lolo ng lolo ko, ano kaya itsura, no? Yung lolo ng lola, ganun ba, no? So ano kaya itsura? Kasi nagmula tayo kay Adam and Eve, tapos kay Abraham, tapos kay Isaac, kay Jacob, and so on mga kasembreros. So naisip niyo ba minsan na ano kaya itsura nila, no? So hindi na sila nabuhay sa ating age or sa ating generation ngayon. So parang napapaisip ka lang minsan na ano kaya ang buhay dati, kasi of course maliban sa doon sa mga 1940s, 1930s, prior to that, no, ano yung mga talagang sobrang ibang-iba ng mga kasembreros. So Romans 14 verse 7 mga kasembreros ay reminder sa atin, no, ng interconnectedness sa buhay ng especially ng believers, kasi sa church talagang yung kapatiran ba, no, brethren mga kasembreros sa church, reminder ito na may biological family tayo, may spiritual family tayo mga kasembreros sa simbahan. It underscores the idea that our actions and existence are not isolation or in isolation, but are intricately linked to others and ultimately accountable to God. So parati nating isipin na accountable lahat, no, yung ating actions, yung ating buhay, meron siyang accounting. Merong evaluation mga kasembreros sa school, di ba? Merong evaluation ng grades. Sa ating buhay din, sa ating pag namatay na tayo, ay evaluate yung ating buhay mga kasembreros doon. So paano ba tayo namuhay sa mundong ito? And tayo nabuhay pa at hindi pa dumating si Jesus Christ mga kasembreros, no, sa second coming niya, ay meron pa tayong pag-asa magbago. Meron pa tayong pag-asa na mamuhay sa kanya na may pananampalataya na may kalakip na gawa mga kasembreros at saka mabuhay ayon sa kanyang kalooban. And reminder itong Romans 14 verse 7 mga kasembreros, at nagcha-challenge sa atin na we have to consider the impact na ating choices, na ating behaviors sa mga tao sa paligid natin. Para lang yan kunwari nangutang ka tapos hindi ka makakabayad. So mamang problema ngayon yung nanay mo, for example, asawa mo, for example, yung kapatid mo, for example, kasi hihiram ka muna sa kanila and so on. So parang gano'n, no? Damay-damay siya mga kasembreros. So ang problema, ang saya, ang tagumpay ng isang pamilya ay may impact. Minsan niya, kaibigan pa natin, no? Dadamay natin. Friend, pautang muna dyan kasi hindi ako makabayad mga hindi ako makabayad, ganyan, pautang muna. So damay din siya mga kasembreros, no? As simple as that. Kunwari, wala kang kausap, so kailangan kausap, tatawagan mo yung si best friend, no? Friend, dali ko muna, mag-usap muna tayo kasi may problema ako, broken hearted ako. So parang ganun mga kasembreros, no? Nasabihan ko na ng friend mo na, ayun kasi matagal ka na nasasabihan, nagpapakamartir ka pa dyan, hiwalay mo na yan. So ganun. So mga ganun mga instances at saka mga senaryo ng buhay, no? Realidad ng buhay mga kasembreros.
So, as a final thought, in today's world characterized by individualism and self-centeredness, Romans 14 verse 7 challenges us to live with a sense of responsibility and community. So, parati nating tatandaan, kapag nasa mindset kasi natin yung lahat ng actions ko may maaring madamay ang nanay ko, asawa ko, kapatid ko, magulang ko, and so on. So, nagkakaroon tayo ng careful decisions na kumapa isa, dalawang beses, tatlo, 10 beses, 100 times nating iniisip yung ating mga desisyon bago natin gawin mga kasombrers. Kasi alam nating madadamay at merong masasaktan, merong madadamay sa ating mga choices at plano. So, as simple as that mga kasombrers. On the other hand, kailangan natin mahalin ang ating kapwa because alam natin na yun yung purpose ng buhay. Kaya yun ang purpose at saka commandment ng Panginoon, no? Na unang-una nga sa lahat, no? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then the second one is love your neighbor, no? Your family, your friends, your neighborhood, kagaya po ng ating sarili. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? And interconnectedness mindset na tayo po lahat ay connected at intertwined sa bawat isa. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasama, and paalam po.